Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nag-decide ako mag-clown around. Kaya kinuha ko mula sa kamay ni Joy ang sabon, sabay sabing, "Ako naman, tagal mo eh." Tumawa naman si Joy. Tapos sagot niya, "Hoy, hindi pa ako tapos." Sumagot ako, "Mamaya ka na. Sisingit muna ako. Ang bagal mo eh." Sinag-shower na lang uli muna si Joy habang nakatawa ng bahagya. Talagang sinasadya ko siyang patawanin dahil para mas maging komportable siya at mas malaya akong makachansing. Hahaha. Kaya heto, habang nagsashower siya, pumisto ako sa likod niya. Tapos sabi ko, "Sabunin ko likod mo. Okay lang ba yon? Para hindi ka na mahirapang mag-abot." Biglang kumabog ang dibdib. Nang ang sagot niya ay, "Sige, total nandito ka na lang din naman. Sabunin mo na." Wow! Mahihimas ko na ang makinis na balat ng likod ni Joy. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras pa at sinabon ko na nga ang likod niya. Siyempre, pagkakiskis ko ng sabon, kamay ko yung ginamit kong pampahid para talaga mahawakan ko yung likod niya. At ewan ko, ngunit habang patuloy akong pinagbibigyan ni Joy, ay parang mas lalong tumitindi yung kapangahasan ko. Sinabi ko sa kanya, nakaharang itong strap ng kanyang panloob pantas. Paano ko masasabon nang maayos yung likod mo? Hehehe, medyo malakas na tawa ang iyong sagot ni Joy. Hahaha. Tapos wala na, hindi na siya nagsalita at hinayaan na lang akong magsabon sa likod niya. Ako naman, feeling ko, signal yun na Joy na okay lang sa kanya. Kaya sabi ko, bahala na. At kinalas ko yung strap ng kanyang panloob pantaas sa likod niya. Nagulat si Joy at mabilis niyang hinawakan yung panloob niya sa harap at pagkatapos pilit na inaabot ang likod ng strap niya upang subukang itali uli. Sabi niya, "Ay, ano ka ba?" Natatawa pa rin siya. Tumawa rin ako. Tapos sabi ko, "Bakit? Nakaharang nga di ba? Para di ako mahirapang magsabon sa likod mo." Hehehe, sagot ni Joy. "Loko ka talaga kuya. Sige, hawakan ko na lang." At yun nga, hinawakan niya lang yung kanyang panloob pantaas sa harap. Grabe, kumikislot ang bagay sa harap ko. Dahil isipin mo, pag pinaharap ko ito sa akin, dahil tanggal na nga yung strap niya mula sa likod, itataas ko na lang yung kanyang panloob at makikita ko na ang kanyang mga kabundukan. Pero hindi ko ginawa yun. Bagkus ay tinuloy ko lang ang pagsasabon. Sinamantala ko na at bumaba ako para sabunin ko na yung kanyang mga legs. Matagal min akong nanabik at sa mga makikinis at mahabang legs ni Joy. Minsan ko na nahawakan ang kinis, tapos damang-dama ko yung mga pinong mga buhok niya. At syempre, hindi ko pinalampas si Masin at Pislin ay yung mas importanteng bahagi ng likod niya. Ito ay ang kanyang maumbok na likuran. Talagang pisil-pisil ko yung umbok sa ibaba, yung hindi natatabunan ng kanyang panloob pambaba. Natawa ako dahil parang nag-react si Joy sa ginagawa kong yun. Impit siyang umiti at lumingon ng bahagya sa likod ko na parang ina-warningan ako na wag maging mapangas dahil sensitibong parte niya yun. Pero bahala siya. Pagkakataon ko na yun, tinakpan niya ang bunganga niya ng kanang kamay niya at gusto lang napapainig habang nakangisi nung ipinasok ko ang kamay ko sa pagitan ng mga binti niya para masabon yung inner na legs niya. Ibinuka ni Joy ang mga hita niya pero konti lang. Inimos ko lang ng konti yung inner legs niya at sinagi ng konti ang mahiwagang lungga. Ito ay medyo maalsa. Napabulong ng tahimik si Joy. Nang dumikit yung itaas ng kamay ko sa may bandang lungga niya.
Pero umalis na din agad ako for now. Tumayo ako, sabay abot ng sabon sa kanya. Tapos sabi ko, oh, napatingin siya sa akin. Hindi niya agad nakuha anong gusto kong gawin. Dagdag ko, oh, ikaw naman ang sabon sa akin. Ang lagay ba ako lang ang magsiservisyo? Wala nang libre ngayon. Natawa sa biro ko siya at sumagot siya, ganon, hindi naman ako ang nag-request na sabunin mo ang likod ko. Ikaw lang naman iyong mismong nagkusa. Hahaha. Sagot niyang ito. Nagdrama ako kunyari, sabay sabi, ay tama ka, o nga pala, sige ako na lang ang magsasabon sa sarili ko. Tapos iniyuko ko yung ulo ko na kunwari ay nagtatampo. Sumagot si Joy, ang dami mo alam, ay nako, akin na, sasabunin kita. Marunong naman ako mag-return ng favor na. Sumagot ako, ayos, sabay abot ng sabon sa kanya at tumalikod na. Sinimulan niya akong sabunin at ang nasa isip ko ay yes, ang malalambot na kamay ng sexing asawa ng kaibigan ko hahawak at gagabang sa buo kong katawan. Habang sinasabon ni Joy ang ligid ko ay muli na naman siyang nagsalita. Dahil dito nakapag-isip ako, hindi na komportable si Joy sa mga pinagpagawa ko sa kanya at napipilitan na lang. Ayaw ko din namang maging ganun ang feeling niya kasi baka patawa-tawa at pasakay-sakay lang si Joy. Pero maya pala ay sobrang makukonsensya at malulungkot siya dahil nga sa nais niyang maging tapat kay John. Kaya tinanong ko siya, Mare, yes ang sagot niya. Komportable ka ba sa ginagawa mo? Sabihin mo lang at lalabas na ako. Ayaw ko namang napipilitan ka lang sa pinaggagawa natin. Medyo tinupak lang ako kanina kaya pumasok ako dito. Hehe, labas na ako. Hindi agad sumagot si Joy kaya nagkaroon ng ilang segundong matahimikan. Kinabahan tuloy ako kaya nang sumagot si Joy maya-maya hindi, okay lang, ay medyo nabunutan ako ng tinik at medyo kumislot na naman ang nakahulma sa harap ko. Ang ibig niyang sabihin ay maaari namin ituloy itong ginagawa namin. Pero tinanong ko siya uli just to make sure. Sigurado ka okay lang ha? Mag-stay lang ako dito ha? Yung totoo. Sumagot naman siya ng oo, okay lang. Pumasok ka na lang din. Di tapusin na lang natin. Sumagot naman ako. Tapusin ang alin. Narealize niya na ata na konti yung hinihin ko. Sumagot siya, di yung shower. Hahaha. Mukhang sigurado nga okay lang sa kanya. Kaya natuwa ako at na-excite kaya bigla akong humarap sa kanya sabay sabing, ayos, total. Okay naman pala, di sige, pwede mo nang sabunin ang harapan ko. Bale, nagjojoke lang ako na meaning, sagrado ang harapan ko katulad ng kanyang harapan. At binigyan ko siya ng pahintulot na sabunin yun. Nakuha naman niya ang joke ko, tumawa siya pero ang mas nakakaiba ng hulma ng aking alaga para sa akin ay sinimulan nga niyang sabunin ang harapan ko simula sa dibdib. Payag din kaya siyang sabunin ko ang sagrado niyang harapan mamaya. So sinabon nga ni Joy ang dibdib ko pero nagkatahimikan uli kami. Pero wag ka, hindi na awkward. Nakangindi siya ng bahagya pero hindi siya tumitingin sa mga mata ko. Parang dun lang kung saan siya sumasabon. Ako naman medyo nag-iiba na ang pakiramdam. Tinititigan ko talaga yung mga mata niya. Nakaka-inlove talaga yung mga smile ni Mare. Tapos naalala ko nga pala natanggal na yung strap ng kanyang panloob sa likod. Kaya unti-unti kong binaba ang tingin ko sa mga kabundukan niya. Grabe, nakakaigayang tanawin ang nakita ko ay yung panloob niya ay yung mga na dahil nga sa leg na lang nakasabit. So kitang-kita ko yung masarap na hugis ng kanyang kabundukan sa bandang ibaba. Napansin niya na ba agad na doon ako nakatutok sa mga kabundukan niya kaya tiningnan niya ako sa mata. Sabay hawak sa pangaw tapos itinaas niya yung baba ko. Tapos sabi niya, look up. Tumingala ka lang muna. Tumingala nga ako pero hindi ko naman mapigilan ang sarili ko
na mag-lockdown na naman. Napansin niya uli yun, tumawa siya tapos sabay-sabi nga ba, kumakaasta si Joy, parang nalimutan na niya, talagang nakita ko na ang mga kabundukang iyon. Nung gabing ginamot niya ang mga sugat ko. Sumagot ako, ano? Sumagot siya, gusto mo bang sabunin kita o ano? Kung gusto mo, better behave, ang sagot ko. Behave naman ako ah. Distracting nga lang ang iyong mga kabundukan. Nakatawa lang siya, pero dahil doon sinimulan niya akutin ang likod ng strap niya para may tali uli. Pinigilan ko siya tapos sabi ko, huwag mo nang itali yan. Ang goal ko nga ay matanggal na iyan ng tuluyan tapos ibabalik mo na naman sa pagkakatali. Sumagot siya, ganon. Ikaw talaga yung mga kalokohan mo, tigilin na natin ito. Baka saan pa umabot. Nagpanik ako kaya sabi ko, okay. Siya, joke lang. Ang gusto ko lang naman ay makapag-shower tayo ng maayos. Kahit na magkasabay tayo. O ganito na lang. Patayin ko na lang ilaw para pwede tayong makapaghubad ng hindi nagiging uncomfortable sa isa't isa. Parang hindi makapaniwala si Joy na mas malala pa pala yung suggestion ko. Dahil pag kukubarin ko talaga siya. Pero nakatawa siya ng bahagya. So ibig sabihin, pwede ko pa rin siyang na-convince. So kapag mandilim pala pwede na tayong sabay na maligong nakahubad. Ganun lang yun. Simple lang pala ang solusyon sa bawal mo. Patayin lang ang ilaw, solve na. Sabi niya na medyo sarcastic ang dating. Natawa ako sa sinabi niya at ang sagot ko ay, haha, ganun na nga. Napailing si Joy pero at this point parang nagugustuhan na rin siguro ni Joy ang kakaibang emosyon na dulot ng sitwasyon na to. Ang makapag-shower kasabay ang best friend ng asawa mo. At siguro naiisip niya rin katulad ng naisip ko na wala na kaming intensyon na pagtaksilan si John, pero hanggang saan kaya aabot ang laro namin yun nang hindi napupunta sa ganap na pagtataksil. Ewan ko, nasa isip ko lang yun, pero baka iba rin completely ang iniisip ni Joy sa mga sandaling yun. Basta ang alam ko, kumislot muli ang nasa harapan ko nang pumayag siya at sinabi, okay, sige na nga, patayin mo ilaw sa labas. Sa totoo lang, medyo mahirap magbanlaw sa suot ko na itong kumislot na naman ang nasa harapan ko. Pagpasok ko muli ng cubicle, swerte dahil klaro ko pa rin nakita ang katawan ni Joy dahil sa ilaw na nanggagaling mula sa poste sa labas ng CR. In fact, ang liwanag ng ilaw ay sapat na rin para mamukhaan ko pa rin siya at makita ang kanyang suot. Alam ni Joy na dahil nakikita niya rin ako at tinitingnan pa niya ako sa mata, ngunit hindi na ito pumalag. Kahit na ang main reason kaya nga pinatay namin ang ilaw ay upang ganap na walang makita kami sa katawan ng bawat isa. Casual kong hinubad ang suot kong shorts at pambaba at pambabang panloob. Sabay sabi ko kay, sige, Mare, hubad na at para matapos na tayo dito sa ginagawa natin. Ginawa na tayo. Dahimik na inalis niya ang kanyang panloob pantaas. I-extend niya ang mga kamay niya forward bago hila sa kanyang panloob pantaas. Naganap ng matanggal. Kailangan niyang humarap sa akin dahil nandoon sa gilid ko ang sampayan. So humarap nga siya para isampay ang kanyang tinanggal ang panloob pantaas. At sa wakas ay nakita ko muli ang buong buo ang mga kabundukan ng misis ng kaibigan ko. Kahit na medyo madilim, ay kitang-kita ko ang perfectong hugis ng mga yun, pati na rin ang nasa dulo ng mga yun. No wonder magandang tingnan si Joy kapag nagsusuot siya ng mga body fit na mga shorts o dress kasi firm na firm ang mga kabundukan niya maski walang suot na panloob pantaas. Si Joy naman, dead na lang sa pack na hindi ganun kadilim at kitang-kita pa rin katawan niya. Siguro para wala nang masyadong usapan at nang matapos na, nung naisampay na niya ang kanyang
sa loob pataas. Lumayo siya tapos naghintay sa gagawin ko. Tanong ko sa kanya, yan naman panloob, yung pambaba mo, hindi mo ba hubarin? Wag na lang, okay na siguro to. Ang sagot niya, natila, nag-aalanganin. Hindi ko na pinilit, sabi ko na lang, sige, ako na lang magtatanggal niyan mamaya. Hehehe. Ewan ko ba ba't sinabi ko yun? Kasi parang iba ang dating ng aming sitwasyon, di ba? Hindi na humubok si Joy at pumunta na ito doon sa harap ng shower. Maski sa side view ay nakakagigil tingnan yung tagiliran ni Joy. Tayong tayo. Gusto ko sanang sapuin mula sa likod. Pero pinigilan ko sa sarili ko kasi baka pumalag si Joy. Dadaan-dahanin ko na lang, sabi ko. So hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ulit ang sabon at sinimulang sabunin ang likod ni Joy. Siguro pagkaraan ng 30 seconds na sinasabong ko likod ni Joy ay nagsalita siya. Kanina mo pa ako sinasabon likod ko. Baka mabura na yan. Tama nga naman. Paano kasi super yung parte ng katawan niya na pwede kong puntahan agad nang hindi siya ma-open. Pero dahil sa sinabi niyang yun ay nagkaroon ako ng opening, kaya sabi ko isusunod ko na yung harap mo, kaya mag-prepare ka na. Grabing kumabog ang dibdib ko pagkatapos kong sinabi yung napaka-direct ng pahayag na yun, kasi alam naman natin masela na yung harapan niya dahil nandun yung isa sa mga kayamanan niya, yung kanyang mga kabundukan. Natakot pa ako kung ano ang sasakot niya, pero pagkaraan ng ilang sandali ang sinagot ni Joy ay simple, okay, wow, na-excite naman ako. Pinayagan ako ni Joy na sabunin ang harap niya. Grabe, hindi ko pinakita ang pagka-excited ko at baka mapornada pa. Baka isipin niya na nag-take advantage ako. So pinagpatuloy ko na lang ang pagsabon sa likod niya ng mga ilang segundo pa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.